Alam na natin na na-approve ng PBA yung trade ni David Ildefonso dito sa Converge Fiber XS at dahil dyan, itong Magnolia Chicken Templados at iba pang mga teams ay nagre-ready na gumawa din ng kanilang move dahil hindi sila pahuhuli dito sa ginawang pagpapalakas ng Index Road Warrior ng Converge Fiber XS. So mukhang isa daw dito sa binabalak ngayon ng Magnolia ay i-trade itong si Russell Escoto dito sa NLEX Road Warriors kapalit ni Brandon Ramirez. Si Brandon Ramirez ay isa sa mga role players ng NLEX na siguradong magiging isa din sa mga magagamit ni Coach L.A. Tenorio. Hindi man natin matatawag na superstar to si Ramirez. Kung kayo nanonood ng mga games ng NLEX, makikita ninyo na isa to sa mga mahuhusay talaga. Hindi lang masasabi nating unheralded player siya, pero maganda ang nakagagawa nito para dito kay Coach Jong Wichiko, kaya nga siya ay gustong makuha ni L.A. Tenorio kaya ipapalit niya si Russell Escoto at isang second round draft pick. Ito si Brandon Ramirez magiging bench player din yan dito sa Magnolia, pero sigurado malaki may itulong yan dahil ang balita nga natin may injury pa itong si Ian Sangdalang kaya hindi pa matiyak kung kailan ito makababalik. Kaya so far, kung makuha nila to si Brandon Ramirez, good news yan talaga para dito sa kanila. Dahil makita naman natin ang kargada nito, pwede talaga na maging solid defender. Pati kay Junmar Fajardo, pwedeng magamit yan. Kaya nga maraming naniniwala na isa yan sa mga dahilan kung bakit ito'y kinuha nitong si Coach L.A. Tenorio. Kung matuloy ang nabanggit na trade, sigurado ako na itong si Ramirez hindi yan mabuburo doon sa bench ng Magnolia at magkakaroon yan ng minuto dahil yung kanyang klase mga player ang nababagay dito sa gustong depensa ni Coach L.A. Tenorio. Ang advantage pa ni Ramirez, siya ay malaki pero mabilis din. Kaya pwede talaga to na gamitin ni Coach L.A. Tenorio para naman mas maging ma-fortify yung kanyang depensa. Nababanggit natin yung depensa dito, itong Titan Ultra kinapos talaga pagkatapos silang tambakan nitong TNT Tropang 5G. Nakita natin medyo hirap talaga itong Titan Ultra na umiscore ngayon. At yan ang nakikita natin kulang sa team na to. Kung pag-uusapan yung mga defensive players at role players, marami dyan sa Titan Ultra. Pero ang kulang talaga sila ay yung tinatawag na role play na scorer talaga yung go-to guy. Kaya nga mukhang yan ang nagiging problema ngayon ni Coach Jana Del Carder. Kung pagkatapos nilang talunan yung Meralco sa opening game nila, sunod-sunod na yung talo nitong Titan Ultra. At yan nga ang dahilan ayon sa mga insiders kung bakit nag-aaral ngayon ang Titan Ultra na gumawa ng isang posibleng trade para naman yung roster nila ay maging mas malakas. Dahil, syempre, alam ng Titan Ultra na mayroong perception na baka sila gawing farm team. Pero sa totoo na, sa tingin ko, hindi naman nagtatangka itong Titan Ultra at natatalo lang talaga dahil kulang sila dito sa mga tinatawag na scoring options. Kung mayroong mga scorers itong Titan Ultra, mag-iiba complexion yan at sigurado na mas gaganda yung kanilang performance. Pero ang problema nga dyan dahil itong Titan Ultra ay kulang dito sa mga tinatawag na wingmen, mga forward, stretch 4. Nahihirapan silang umiscore at yan ang dahilan kung bakit nung nag-scoring run itong TNT, yan, hindi na sila nakabawi. Plus, kulang din sa effort sa depensa. Nakita naman natin 40-37 points ang ginagawang score ng TNT doon sa second at third quarter. Kaya nga itong Titan Ultra, marami pang kinakailangan baguhin doon sa kanilang roster. Huwag tayong umasa na ganyan lang ang magiging roster ng Titan Ultra buong season na to. Sigurado marami pa yung pagbabago na mangyayari. Pero kung pag-uusapan naman natin si Coach Carder, sa tingin ko magtatagal naman yan dyan sa pwesto niya. Dahil kinakailangan siyang bigyan ng pagkakataon na ipakita na kaya niyang mag-coach ng team. Siyempre, bibigyan naman niya ng oportunidad ng management para gawin yung dapat gawin.